una sa lahat. The Department of Public Works is now aligning its project costs with real market prices and reducing these by 50%. So let me be clear, the quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Di hawak si Guteza, AFP Chief Browner tinangging tinatago ng militar ang flood control witness na si Orly Guteza. Wala nang balak umuwi pagkansela sa passport ni Zaldico, sinusulong. Pero ayon sa DFA, hindi pa pwedeng gawin yan. Pagsamsam sa nakaw mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal, pwedeng samsamin ng gobyerno, may kaso man o wala. Hindi tinatago ng militar ang testigo sa flood control scandal na si Orly Guteza. Yan ang giniit ni AFP Chief of Staff Romeo Browner taliwas sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Kapatid, gaano kahalaga itong paglilinaw ng AFP? Gigi, importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniform personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines etong si Guteza. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Guteza, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Guteza. Ang tanong dyan kung meron bang violations. Kung totoo na meron ngang mga militar na kumukupkup dito kay Guteza. Ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkup dito kay Guteza. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ay pinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Narito ang pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Guteza. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no, para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon. Higi para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Guteza, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakilala bilang dating staff ni Congressman Zaldico. Siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukup ng Marines etong si Guteza. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Guteza, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Jiggy? Maricel, may reaksyon na ba dito si dating Congressman Mike Defensor, pati ang Malacanang? So far, Jiggy, wala pang ibinibigay na reaksyon dito si dating Congressman Mike Defensor. Maging ang Malacanang, wala pa rin kahayag tungkol dito. Pero kanina, sa pakikipag-usap natin kay General Browner, makwento ko lang, hinatid niya kasi si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Villamor dahil nagtungo itong si PBBM sa South Korea para dumalo sa APEC Summit. So ang tanong natin dyan ay indikasyon ba ito na malaki na yung tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga militar considering na magkakasunod
yung pagpunta ni PBBM sa abroad. Kakagaling lang natin sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bumalik siya dito ng isang araw, umalis ulit papunta ng South Korea. Ang sabi ni General Browner, indikasyon daw ito na nagtitiwala si PBBM sa militar. Kung matatandaan kasi natin, nagkaroon ng ugong-ugong na baka merong mga coup threat, especially nung kasagsagan ng kilos protesta noong September 21. Pero ang sinasabi ni General Browner kanina, kahit nga daw si Defense Secretary Gil Porchodoro wala dito sa bansa, malakas ang loob ni PBBM na umalis, pumunta sa abroad, indikasyon na tiwala daw siya na kayang protektahan ng militar, liderato ng militar sa kasalukuyan, ang peace and security ng bansa. Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Walang patid ang dating ng mga pasaherong naghahabol ng biyahe para sa undas. Ang ilan sa kanila lalo lang naabala matapos magdala ng mga bawal na gamit sa kanilang bagahe. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, ano ba ang mga bawal dalhin sa pagbiyahe ngayon? Jiggy, kahit nga paulit-ulit ang paalala ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, may mga pasahero pa ring pasaway na nagbitbit ng mga bawal na gamit sa kanilang mga bagahe. 17 canister ng butane ang isa-isang pinakita ng pamunuan ng PTEX sa media kanina. Galing daw ito sa isang lalaki na papuntang Bulacan. Kinumpiska ang mga ito dahil maaari yang sumabog. Nakumpiska rin sa iba pang mga pasahero ang ilang gunting, kutsilyo, lighter at posporo. Para sa mga pasaherong magdadala ng kanilang mga alagang hayop, paalala ng PTEX na ilagay ang mga fur baby sa carrier at lagyan ng diaper. Sa huling tala ng PTEX, umabot na sa 136,000 ang bilang ng mga biyahero dito as of 5 p.m. Naka-standby na rin ang mga additional units ng bus na bibigyan ng special permit sakaling kulangin ang mga babiyahe. Jiggy. At Dave, kumusta naman yung biyahe ng mga bus dyan? Meron bang delay o sakto lang sila sa oras? Jiggy, ayon sa pamunuan ng PTEX, wala pa namang naitatalang delay sa mga biyahe ng bus. Sakali raw na may aksidente o aberya na posibleng magdulot ng delay sa turnaround time ng mga biyahe, may mga nakatalaga namang mga otoridad sa mga kalsada para umagapay at maiwasan ang labis na pagkaantala ng mga biyahe. Sa NAIA, kumusta ang sitwasyon? Jiggy, bahagya na ring dumami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3 kanina nung ating puntahan. Bagamat hindi pa naman ganoon kahaba ang pila sa mga check-in counter. Pero para iwas abala, mas mabuting maglaan ng 2 hanggang 3 oras ang mga pasahero bago ang kanilang mismong oras ng biyahe. Samantala, Jiggy, banggitin ko na rin na simula mamayang alas 10 ng gabi ay pansamantalang papayagan ng MMDA ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA hanggang 5 a.m. ng November 3. Ito ay bahagi pa rin ng inaasang travel rush ngayong undas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Dave Abuel live mula sa PTEX. Susunod, pagpapakansela sa passport ni Zaldico, sinusulong kahit wala pang kaso laban sa kanya. Katiyaman ng mga sangkot sa flood control scandal, pwedeng samsamin ng gobyerno, may kaso man o wala. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kabilang si Zaldico sa mga pinakakasuhan sa flood control scandal, kaya mas lalo pang lumakas ang mga panawagan para pauwiin siya ng bansa. Pero ang pagpapakansela pa lang ng kanyang pasaporte, isa ng malaking debate. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, una sa lahat, wala bang indikasyon na tutuparin ni Ko ang pangako niyang babalik siya ng Pilipinas?
Nako, Jiggy, kung sinavotas Representative Toby Chanco nga yung tatanungin, mukhang malabo nang umuwi pa ng Pilipinas. Itong si dating Congressman Zaldico ay nga kay Chanco, imbes kasi naharapin nga yung mga aligasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung 3 sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya para kay Chanco, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Pero dati na ngang sinabi ng DFA na hindi po yan basta-basta pwedeng gawin. Base kasi nga dito sa New Philippine Passport Act, pwede lang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung meron pong utos mula sa korte at kung tinuturing na siya nga pugante o convicted na criminal offense. Pero git nga ni Chanco, may nakasaad din sa batas na pwedeng kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Git ni Chanco, dahil nga may malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon, maituturing ng national security issue ang flood control scandal. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Chanco. Para sa akin, ito isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At nakita na natin yan noong September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Jiggy, pero para nga dito kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na isa rin pong abogado, may gray area sa usaping ito. Ang pinakamabilis or pinakasolusyon daw talaga, bilisan na nga itong pagsasampa ng mga kaso laban kay Ko para makapaglabas na nga ng ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya. Kapag nangyari kasi yan, magkakaroon ng legal na basihan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Jiggy. Tsaka pagka nakasuhan siya ay madali na rin makipag-coordinate sa Interpol yung ating mga otoridad para lalong mahanap at mamonitor kung nasan talaga ito si Ko. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa rekomendasyon ng ICI kaugnay ng pagsasampa ng kaso sa ilang personalidad kabilang na si Ko? Jiggy, sa kabila nga nitong rekomendasyon ng ICI, nahihinaan pa rin yung ilang mga kongresista sa kapangyarihan ng komisyon. Kaya may panibagong panukalang batas na inihain si Congressman Chanco sa ilalim ng House Bill No. 5699 na bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bibigyan ng kapangyarihan itong komisyon na magsampa ng mga reklamo, maghain ng sequestration o pagsamsam ng mga ari-arian, magpataw ng preventive suspension at maglabas ng hold departure orders laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Pero tiniyak ni Tiangco na sa ilalim ng kanyang panukalang batas ay hindi matatapakan ng bubuoing komisyon ang saklaw at kapangyarihan ng Ombudsman at DOJ. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. May kaso wala pwedeng samsamin ng gobyerno ang nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control scandal. Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano babawiin ang nakaw na yaman? Jiggy, yan nga yung isa sa mga natakel doon sa isang meeting dito sa ICI kasama yung iba't ibang government agencies. Ang sinasabi ng mga opisyal dito, pwedeng bawiin itong mga nakaw na yaman gamit yung tinatawag na civil forfeiture kung saan pwedeng samsamin ng pamahalaan itong mga properties na ito. Ito na rin yung pinakamadaling paraan dahil pwede itong gawin kahit wala pang nakasampang criminal cases. Kailangan lang maghain sa korte ng isang petisyon ng Office of the Solicitor General at ang gagawin dito, ibabangga itong mga properties na ito doon sa lawful income o doon sa kinikita ng isang individual. At pag nakitaan nila ito ng discrepancies, ayan na, pwede nang samsamin itong mga properties at mga assets na ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. at si Public Works Secretary Vince Dizon. We know that every peso na ninakaw ay tanong piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Kasi ang kailangan mo lang i-prove na yung kinikita mo mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. Once na
halimbawa, no, na-freeze na yung assets ng mga opisyal, pag tinignan yung kanilang salary, doon pa nga makikita mo na kung nagtutugma. At kung di nagtutugma, ang presumption doon agad is illegal yon. Jiggy, ayon pa kay Attorney Mico Clavano, yung tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, pwede raw sabay na i-file itong petition for petition na ito at yung mga criminal cases o yung petition for civil forfeiture at itong mga criminal cases laban dito sa mga individual na sangkot dito sa flood control scandal. Jiggy. Gerard, may mga helicopter at eroplano si Zaldico na nakalabas na ng bansa. Paano ito mababawi? Alam mo, Jiggy, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kahit nasa labas na ng Pilipinas itong mga air assets na ito, pwede pa rin itong mapabalik dito sa atin. Ang sabi pa ng CAAP, meron silang coordination sa iba't ibang civil aviation authorities ng iba't ibang bansa. Kaya oras na magbaba ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council laban dito sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico, pwedeng makipag-coordinate lang sila dito sa mga otoridad na ito at maibabalik din dito sa Pilipinas itong air assets na ito. Jiggy. Kailan ang target na ipasubasta yung mga luxury car na pagmamayari ng mga contractor na sa Diskaya? Kailan ang auction nito? Jiggy, sa November 15 yung target na auction date ng Bureau of Customs para nga dito sa mga luxury cars na pag-aari ng mga Diskaya. 30 luxury cars ang hawak ngayon ng Bureau of Customs at 7 sa mga ito ay voluntaryo ng isinuko ng mga Diskaya sa pamahalaan. So 7 yung automatic ng kasama doon sa auction. Kasama dito sa 7 ito ay ang isang Bentley at yung nag-trending na Rolls-Royce kung saan binili raw ito ni Sara Diskaya dahil lang doon sa payong dito. Yung 6 pang natitirang mga sasakyan, nagne-negotiate pa raw yung mga Diskaya para maibalik ito sa kanila. Babayaran na lang daw yung mga kulang na hindi nabayaran. Samantalang yung 17 naman, pinapahold ng Bureau of Internal Revenue dahil kailangang silipin yung mga papel ito kung talaga nakapagbayad ng tax ang mga Diskaya kaugnay ng mga sasakyan na ito. Kung mabebenta yung 12 o 13 luxury cars, pwede raw makapag-raise ang Bureau of Customs ng 200 billion pesos. At Jiggy, sa ngayon daw may mga interested parties na, may mga nag-i-inquire na raw sa Bureau of Customs tungkol dito sa mga sasakyan na ito. At soon maglalabas naman daw ng guidelines ang Customs at magkakaroon din ng live streaming para doon sa auction nitong mga sasakyan na ito. Sa ngayon, Jiggy, base sa huling datos mula sa Anti-Money Laundering Council, ay mahigit 5 bilyong piso na yung mga na-freeze nila na assets at mga properties at kaugnay dito sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig City. Susunod, Pangulong Marcos iniutos na baba ng gasto sa mga proyekto ng gobyerno. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na tapyasan ng 50% ang gasto sa mga proyekto ng DPWH at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo bago siya lumipad pa South Korea para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Sa pamamagitan ng cost-cutting, malilimitan daw ang korupsyon, sabi ng Pangulo. At ang pondo matitipid gagamitin daw na pantustos sa kabuhayan ng mga pamilyang Pilipino. The Department of Public Works is now aligning its project costs with real market prices and reducing these by 50%. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Sa ibang balita, kahit umuulan, maaga nang dumalaw sa sementeryo ang ilan nating kapatid. Live mula sa Manila North Cemetery, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan sa pinakamalaki sementeryo sa Pilipinas?
Jiggy, nagsimula ng maramdaman yung unang bugso pagdating sa dami ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Sa katunayan, as of 5 p.m. pa lamang ngayong araw, umabot na sa mahigit 10,000 yung mga nakabisita na sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay base yan sa tala ng Philippine National Police. Kaninang umaga, nag-ikot naman si Manila Mayor Isko Moreno pagdating sa seguridad para inspeksyonin yung seguridad dito sa Manila North Cemetery. At nanindigan siyang walang magiging adjustment pagdating naman sa visiting hours sa sementeryo na mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. lamang. Ibig sabihin, bawal daw magpaumaga para na rin sa seguridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Wala naman talagang ganun. Hindi naman to motel or bed space. Because alam mo, mas madilim dyan eh. Para rin naman sa kapakanan nila. Wag na kasi baka mamaya may mga untowards incidents. Baka susunod sila nadadalawin. Jiggy, maghihigpit din daw pagdating sa zero vendor policy sa loob ng sementeryo. Tanging yung mga mangilan-ngilan na nagtitinda ng kandila at bulaklak ang pinayagan sa harapang bahagi naman ng sementeryo. Jiggy. Bon, karaniwang umabot ng 2 milyon ang dumadalaw dyan. Kumusta ang paghahanda ng mga otoridad? Jiggy, tiniyak naman ni NCRPO Chief Anthony Aberin na nakahanda ang mga pulis na magbantay. Sa ngayon, wala naman daw anumang banta pagdating sa seguridad silang natatanggap. Pero hindi naman daw nagpapakakampante ang PNP at patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa tulong na rin ng kanilang mga intel units. At sa mga oras na ito, Jiggy, mangilan-ngilan na lamang, no? Mangilan-ngilan pa lamang yung mga bumibisita dito nga sa Manila North Cemetery, pero inaasahan doon na bandang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, baka bigla doon dumami ulit ito para sa mga galing sa kanilang mga trabaho. Pero sabi ng pamunuan ng Manila North Cemetery, posibleng bukas hanggang sa weekend yung talagang dagsa ng mga pupunta dito sa sementeryo, lalo't long weekend na nga para sa mga kapatid natin. Jiggy, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Mon Gualvez live mula sa Manila North Cemetery. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RBTV, True TV at 105.9 True FM.